Magsiawit kayo sa Panginoon, imong sandaigdigan. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, yung pong papasok pa lang, dahan-dahan po tayo. Huwag po tayo magmamadali. Naririnig naman po ako sa labas. Gayon din po ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ngayong linggong ito, paalala sa atin ng Panginoon na bahagi ng ating pagiging Kristiyano ang katangian ng pagpapakumbaba. Ang mababang loob na kung saan kinikilala natin na ang lahat ay biyaya at wala tayong karapatang iangat ang ating sarili bilang mas mahalaga o mas importante sa iba. Sapagkat lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ng ating Panginoong Diyos. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw lang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay, manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog.
upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog. At ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka na malapit sa Diyos. Habang ikay dumadakila, lalo ka namang mapagkumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lagpas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matinong tao ang mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad. At doon mo pinatira yang iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinuspos. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan niyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, pamuan ko'y tularan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan ka nino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay naibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayoy, gagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salusalo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ng pasasalamat sa Diyos, araw din sa marami sa atin ang pamamahinga. Palakpakan natin ang ating Panginoon bilang tanda ng ating pasasalamat. Paano ba natin tinitignan ang halaga ng ating buhay at ng iba? Tayo pong mga Pilipino, minsan hindi natin inaamin to pero meron tayong kamalayan
dun sa pwesto, sa posisyon, sa iba't ibang bagay. No? Nabanggit sa mabuting balita yung kabisera. No? At tayo, alam natin na ang nauupo sa kabisera ay ang pinakamahalagang tao na nasa isang lugar. No? Kung sino man yun, dapat siya ang maupo doon. Walang ibang papaupuin doon. No? Kasabay na nun, dapat yung ihahain, yung pagkain sa kanya. No? Minsan kapag may buffet, hindi na dapat siya pinapapila. Ang pagkain ang pipila sa kanya. No? Pag may panauhin tayo, binibigay natin ang pinakamagandang silid. Ang pinakamasarap na pagkain na maaari nating ihanda. No? At kung taga-ibang bayan, no, di bali nang mag-leave ng isang araw, basta mailibot natin siya sa kung saan man tayo naroroon. Di po ba? No? Meron pa rin na isang maalala ko na bahagi ng ating karanasan. No? Masyado tayong conscious eh. No, kapag kunwari may lumpia, tapos pinagsasaluhan, may isang natitira, nahihiya pa tayong kunin yung kaisa-isang piraso na yun. Kasi di ba iniisip natin, baka may gusto pang kumuha. Pero lahat tayo iniisip yun. Baka may gusto pang kunin yung huling piraso na yun. Ano? Kaya uwian na, hindi pa nagagalaw yun. No? Kailangan pang magbiruan para kunin yun. Pero minsan, yung kabaliktaran nun, tayo, gusto rin natin, nagpapa-espesyal tayo. No? Kunwari, natapos ka, nakapagtrabaho ka, no? Pakiramdam natin, kumpara sa ibang hindi nakatapos, sa mga wala pang trabaho, tayo yung pinakamahalaga. Minsan, ang hilig-hilig din natin sa mga titulo. Kailangang tawagin kang doktor. Kailangan tawagin kang attorney. Minsan, kahit sa amin, kailangan tawagin kang father. No, yung iba nagagalit pag wala yung salitang father. Nagagalit kapag napagkamalan silang karaniwang tao na para bang sakit yung wala kang titulong dala. Minsan, kahit sa ibang bagay, nagpapa-espesyal tayo. Pagpaparehistro, pagkuha ng lisensya, no, dahil ayaw natin kating-kati yung mga paa natin. Ayaw nating pumila. Kaya anong gagawin? Maghahanap ng kakilala. No? Para dire-diretso na tayo. May mga pagkakataon din gustong-gusto nating maging VIP. No? Hindi man natin aminin. Kahit man makatikim tayo ng pagiging espesyal. Yung pakiramdam na angat tayo sa iba. At ipagmamalaki pa natin yun. Bagamat ganito ang pamamaraan dito sa mundo, sa ating mabuting balita, sa ating unang pagbasa, binabalaan tayo. Sinasabi, teka lang, hindi yan ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga, napaka-praktikal ng sinabi ng ating pong Hesus Nazareno. Huwag mong isipin na ikaw ay napakahalaga, na uupo ka doon sa mga espesyal na posisyon. Paano kung may mas sikat pa sa'yo? Di napahiya ka at papalayasin ka. Bagos, doon ka sa pangkaraniwan. Dahil alam naman ng nagpahain, alam naman ng nagsalo kung saan ka dapat umupo. No? Kasi noong mga panahon yun, hindi pa uso yung seating assignment sa mga piyesta. Ngayon, alam na natin. Pero dati hindi.
No? Kunwari, ikaw ay pinuno, pero dumating pa sa'yo yung boss mo, dun siya sa mas mahalaga. Pero bukod pa doon, sa tingin ko po, ay isa itong imahin ng ating buhay. Bakit kailangang magpakumbaba? Kasi, ang totoo, lahat tayo pinagpala, biniyayaan ng Diyos. Lahat ng meron tayo, marami man o kakaunti, maiaangat man tayo o maibababa. Lahat po yan ay galing sa Diyos. Wala tayong karapatang sabihin, akin lang ito. At wala sa mga pagsisikap mo ang dahilan para sabihin, sa mata ng Diyos, mas mahalaga ako. Kaya kailangan ng pagpapakumbaba. Isang paalala ng pagbibiyaya ng Diyos. At inaanyayahan tayo ng Panginoon na sana ganun tayo mag-isip. Na sana lahat din ng pagsusumikap natin, pagsisilbi din lang sa Kanya. Na sa lahat ng ating mga makukuha sa buhay, salamat. Pero yung matatanggap na ito, sa pakinabang ng iba. Na sana yung ating pag-iisip ay hindi yung uunahin ko yung sarili ko bago yung ibang tao. Kundi, papahalagahan ko yung kung ano mang meron sa sarili ko para maiangat yung iba. Mabigyang papurihan ng Diyos. Mabigyan ng pangangailangan yung iba. Yung ganitong pagpapakumbaba. Hindi naghahanap ng kasikatan, hindi naghahanap ng impluensya, ng hatak. Pero ang nasa isip lang, papaano ko mapagsisilbihan ang Diyos na kinikilala ko at ang kapwang nangangailangan. Yun ang daan tungo sa kaharian. At hindi po tayo nagkulang sa halimbawa. Naririyan ang mahal na poong Jesus Nazareno. Anak ng Diyos, tagapagligtas. Pero anong sinapit niya? Kahihiyan, pagkamatay. Dahil sa kanyang pangangaral. At hindi ito upang makilala siya, pero upang maligtas ang bawat isa. Kaya naman po sa ating pagdiriwang ng ating banal na misa, sa pagsimula ng linggong ito, hingin natin ang biyaya ng pagpapakumbaba, ng pagkilala na lahat ay biyaya. At ang hinihingi sa atin ay pahalagahan ito hindi lang para sa sarili natin, pero para sa higit na papuri ng Diyos, sa higit na pakinabang ng ibang tao. At tanungin natin ang ating mga sarili, paano ko susundan ng Panginoon? Hindi sa pagpapaka-importante, sa pagpapaka-espesyal, kundi yung mababang loob at patuloy na pagsisilbi, patuloy na pag-iisip ng kapakanan ng aking kapwa, gamit ang kung anumang biyayang pinagkaloob niya. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos naming Ama, sa iyong kaharian, siyang nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Matuto nawa kaming dakilain ka sa diwa ng pagpapakumbaba. Kami dumadalangin, Ama, pukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Ama, pukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Panatilihin mo kaming iyong simbahan sa kababaang loob sa aming pagwawaksi sa tukso ng klerikalismo at ideolohiya. Tulungan mo kaming maging tapat sa iyong mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, pukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Maging mas mahabaginawa ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang hindi nila malimutang ang kanilang unang tungkulin sa bayan, lalong-lalo na sa kanila na mga mahihirap at sinisiil ng mga nakatataas sa kanila. Manalangin tayo. Ama, pukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Hipuin mo ang aming mga puso, kaming natitipon ngayon, upang paglingkuran namin ang isa't isa ng may kababaang loob. Lalong-lalo na ang mga kapatid naming dukhat mahihirap. Manalangin tayo. Ama, pukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Yakapin mo ang mga yumao naming kapatid sa iyong wagas na pag-ibig. Pangalagaan mo ang naiwan nilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, pukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, pukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Diyos, Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming maisa-isip at maisa-puso ang iyong salita sa tuwina upang kami makatugon sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong naghaharing kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ating alay na alak at tinapay
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kaniyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago na niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Agustina, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you, brother. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayong lahat ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati